Ang blind spot sa kilometer, 14. Hindi ka takataka kung bakit binansagang kurba ng kamatayan ang kilometer 14 sa highway ng San Jose. Sa loob ng 5 taon, mahigit 20 sasakyan na ang nahulog sa bangin o kaya naman ay bumangga sa malaking puno ng balete na nasa gilid nito. Ang paliwanag ng mga awtoridad, mechanical failure o kaya ay human error. Masyado raw matarik ang lusong at madalas mawala ng preno ang mga truck. Pero para kay Mang Nestor, isang veteranong driver ng delivery truck, alam niyang may mas malalim na dahilan. Isang gabi, bandang 1:00 ng madaling araw, binabaybay ni Nestor ang kalsadang yon. Maulan at makapal ang hamog. Alam niya ang bawat liko, kaya kampante siya kahit mag-isa lang. Pagdating sa tapat ng kilometer 14, biglang bumigat ang manibela. Hindi ito nasisira, parang may ibang kamay na humahawak dito at pilit itong iniikot pa kanan, patungo sa bangin. "Wag na yon," bulong ni Nestor habang mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Biglang namatay ang kanyang headlights. Sa loob ng 3 segundo ng kadiliman, naramdaman niya ang isang malamig na hininga sa kanyang kanang balikat. Hindi siya lumingon, pero sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang refleksyon sa side mirror. Isang bata na nakaupo sa kanyang tabi. Ang bata ay basang-basa, puno ng putik ang damit, at ang kalahati ng mukha nito ay tila na yupi, katulad ng isang biktima ng malakas na salpukan. Walang emosyon ang mga mata nito, nakatitig lang sa malayo, habang ang maliliit na kamay nito ay nakapatong din sa manibela. Pilit siyang kinakabig pababa. "Kuya, para po," mahinang boses ng bata. Ang tono ay hindi humihingi ng tulong, kundi nag-uutos. Sa takot ni Nestor, hindi siya nagpreno. Alam niyang kapag nagpreno siya sa madulas na kalsada, mawawalan siya ng kontrol. Pinandilatan niya ang kalsada at sumigaw, "Hindi pa ako kasama sa inyo!" Biglang bumukas ang ilaw ng truck. Nawala ang bata. Ang manibela ay naging magaan muli. Pero sa gitna ng kalsada, nakita niya ang isang anino ng babaeng nakatayo. Ang nanay marahil ng bata. Muntik na siyang bumangga sa puno ng balete, pero numawa niyang itama ang sasakyan sa huling sandali. Nang makarating siya sa susunod na gasolinahan, nanginginig siyang bumaba. Kinuwento niya ito sa matandang attendant doon. "Swerte ka, Nestor," sabi ng matanda habang nagtitimpla ng kape. "Yung mga nauna sa'yo, huminto sila para isakay yung bata. Ang hindi nila alam, kapag pumasok na ang batang yan sa loob, hindi ka na niya papababain hanggat hindi kayo magkasamang dumidiretso sa bangin." Hanggang ngayon, ang mga nakakaligtas sa kilometer 14 ay may iisang kwento. Huwag kang titingin sa side mirror. At kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang pumara ang pasaherong hindi mo naman isinakay.